Dumako naman tayo. Ito, JC, na talagang nakakalungkot na malaman na halos 2 million pala ang naapektuhan nitong bagyong Yolanda. And this morning, alamin po natin kung paano makakatulong ang urban poor organizations sa mga nabiktima ng bagyong Yolanda. This morning, makakasama po natin para bigyan tayo ng impormasyon tungkol dyan ang point person ng PCUP Social Enterprise, Mr. Vincent Eugenio. Good morning. Good morning, Dayan. Good morning, JC. Good morning, Vincent. Vincent, siguro umpisahan muna natin, no? Kumusta nga ba yung mga urban poor communities or areas dito sa Tacloban, sa Cebu, or sa mga iba pang mga affected na areas? Sa ngayong panahon, JC, katulong pa rin ng NDRRMC, hindi pa rin sapat yung nagagawa na rapid damage assessment sa laki ng pinsala na nangyari. Pero sigurado ang Presidential Commission for the Urban Poor na karamihan, 100% ng mga nasirang bahay, na naapektadong pamilya ay maraming bilang ron ay mga urban poor communities, lalo na yung mga nakatira sa malapit sa Dalampasigan. So ano pong initial plan natin? Anong una nating gagawin or ipaprioritize natin gawin para sa kanila? Ngayon, sa pamumuno ng aming Chief of Operations sa Field Operations Division sa Visayas, si Ms. Chloe, nagsasagawa na ng rapid assessment pero sa pagkakataong ito nga ay napakahirap pa kasi mismo yung mga area coordinators namin sa Tacloban at sa Leyte ay apektado rin. At nagsasagawa sila ng pag-contact doon sa mga urban poor organizations na nandun sa lugar. At kausap ko kahapon si Ms. Chloe, sabi niya ay may mga urban poor communities doon sa Northern Cebu. Hindi masyadong nababalita. Marami ring communities sa Northern Cebu, lalo na sa Medellin, sa Bogo City, sa Daambantayan, ang nangangailangan din ng tulong. So pumunta na sila doon at nakapagbigay na rin ng paunang tulong, lalo na doon sa mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain at ng tubig. Alright. At ang alam namin, Vincent, ay sa kasalukuyan, merong ginagawa rin yung mga urban poor organizations dito naman sa NCR or sa Metro Manila para tumulong dito sa mga naapektuhan. Oo, JC, isa sa nakakatuwa na naging pagkilos ng mga urban poor organization. Sila mismo na yung nagsabi sa PCUP. Naghahanap din sila ng paraan kung paano makatulong doon sa mga apektado ng Yolanda. Maraming urban poor organizations, nagkukuha sila din ng tulong doon sa mga miyembro nila, nag-ipon ng pagkain at karaniwan ay damit, mga sobra nilang damit, inipon din nila. At karamihan dito ay yung mga apektado rin noong mga nakaraang disaster tulad ng habagat ng 2012. Yung mga communities sa Malabon, Nabotas, nagbigay sila ng commitment na kukuha din sila ng suporta at ipararating nila through PCUP at doon sa PCUP Visayas. Actually, nakakatuwa yan, JC, kasi alam mo, in their own little way, gumagawa sila ng paraan. At saka sa maliit na bagay, ay talagang nagtutulong-tulong. Alam mo, kapag ginawa natin yan, talagang malayo ang mararating ng ating mga tulong. Pero para po sa mga ordinaryong mamamayan, pwede rin po ba sila makatulong? Katulad ng nagaganap na malawakang relief efforts ngayon sa Metro Manila, lahat ay pwedeng tumulong at mag-donate sa pinakamalapit na relief center na meron or relief organization sa kanilang lugar. At katulad ng nabanggit ng PCUP Visayas, pangunahing pangangailangan pa rin sa ngayon ang pagkain, gamot, tubig at ganoon na rin yung mga hygiene kit. Yung pangangailangan lalo na ng mga bata at mga babae doon sa mga affected communities. Vincent, nabanggit mo kanina yung mga nandoon sa Northern Cebu, no, na mga urban poor communities. Are we in contact with them? Nakakausap ba natin sila sa kasalukuyan? Sa ngayon, nagpunta na yung isang team na pinamumunuan ng aming area coordinator doon sa Northern Cebu. Ang communication din ng PCUP ay through the urban poor organization na meron doon sa lugar. At ito din ay in coordination doon sa iba't ibang civic organizations na meron sa Cebu. Alright. Kasi yung iniisip ko, Vincent, ay kung ano kaya yung mga pinakakailangan, no, nitong mga urban poor communities, specifically, no, kung sakali man. No? At saka kung gaano rin kalala yung sitwasyon nila. Kasi ang alam ko, Vincent, dahil nga malapit ito sa mga areas na may tubig, no, mostly
nandun sila naka-place. Oo. Hindi naman nalalayo ang pangailangan ng urban poor doon sa pangailangan nung Alright. Mga na apektado ng Bagyo. ng bagyo, pagkain, at gamot, ganoon na rin yung mga hygiene kits. At kung sila ay eventually mapupunta na sa mga evacuation center ay yung mga banig at mga pantabing doon sa kanilang mga temporary na lugar na pupuntahan. Pero Vincent, pag-usapan naman natin yan yung programa mismo ng PCUP para doon sa mga, alam naman natin na talagang na-wipe out na JC halos lahat ng mga bahay doon sa mga affected areas dyan sa may Visayas. So, ano yung pinaka-programa natin ngayon para sa kanila? Kasi I believe, nabanggit natin kanina, meron tayo mga housing projects for them. Sa ngayon kasi, Dayan, ay nandun pa talaga sa stage ng emergency response at relief. Pero ang pagkakaalam ko ay nag-uusap na rin noong mga maaaring gawin para sa early rehabilitation, lalo sa pagtatayo ng mga temporary shelter at eventually pagpaplano para doon sa mas permanente na resettlement site. At ito ay gagawin sa pakipag-ugnayan sa mga key shelter agencies ng ating pamahalaan, lalo na ang National Housing Authority. Alright. And Vincent, yung mga relief efforts na ongoing ngayon under dito sa tabang ng Maralita, which is yung mga urban poor organizations nga tumutulong, ito ay directed through the DSWD or other agency. Ang aming panawagan ay pwede nilang idirekta sa pinakamalapit na relief organization o through sa DSWD. Ang opisina ng PCUP ay maaari ring tumanggap. Sa ngayon, tumatanggap kami ng mga donation at ipapadala rin sa PCUP Visayas o sa DSWD at sa iba pang relief organizations na nandun. So ngayon, ano bang maaasahan mismo mula sa inyong organisasyon ng mga nabiktima nga nitong bagyong Yolanda? Ang PCUP ay katulong doon sa relief efforts na nangyayari sa ngayon at pinaplantsa yung relief, yung rapid assessment at the damage assessment pa rin na lalo na doon sa mga lugar na hindi pa naaabot ng tulong. Alright. Okay, maraming Thank you so salamat, much. Vincent. At yan ho si Vincent Eugenio, ang point person ng PCUP or ang Presidential Commission for the Urban Poor para dito sa nangyaring ang bagyong Yolanda at yung tulong ng mga urban poor organizations na tinatawag na Tabang ng Maralita. Thank you so much, Thank you Vincent so much Eugenio. for joining us this morning.